Okay, I'm back. Um, Napanaginipan ko paggising ko. Napanaginipan ko today yung nasa gospel na Luke 16, 22 to 24, yung rich man and Lazarus. So, yung rich man, kaya nag-i-stay sa utak ko is nakita siya ni Glenda Jackson, a seer, na very committed kay God tong matandang Glenda Jackson na to. Hindi ko alam kung patay na siya, pero yung mga YouTube niya talagang mind-boggling. Kasi how many years nang nasa hell yung rich man na kasama ni Lazarus. Si Lazarus nakarating sa heaven. Pero siya nandun pa rin siya sa hell at nakita siya ni Glenda Jackson. At lahat sila dun sa hell. Isa lang ang hinihingi, na sana daw yung mga kamag-anak nila malamang totoo ang hell para hindi mapunta doon. Pag-isipan mo yun, reflect on that. Napakabigat nun ah. Nasa hell na sila pero ang hiling nila is hindi doon mapunta mga anak, kamag-anak nila. Kasi ganun kalala ang hell. At saka ang hell, alam mo kung ba't siya napakalala? Wala siyang katapusan. Sa totoo lang, ayoko na magturo about hell eh. Kasi parang hindi siya bagay sa generation ngayon. Parang, what? You're talking about hell? That's nonsense. It's a myth. Wala na naniniwala dyan. O wala na nga naniniwala dyan. Kaso si Glenda Jackson, pag binuksan mo yung YouTube, a seer from the Lord, is telling us hell is real and the rich man is still there. At sinasabi niya siya yung nasa Bible. My gosh. Alam niya pang nasa Bible siya, no? Siguro may nagsabi sa kanya or maybe yung mga angel na nagpupunta doon. Pumupunta lang ang angel doon pagka bumibisita si Lord. Yes, nabisita si Lord doon minsan. Nagdadala pa siya ng mga seer para ipakita at magbigay ng warning sa generation right now na akala everything is technology. Ay, tingnan mo naman yung dami na nagpapakamatay ngayon. Ay, saan ang punta niyan? Itinuturo ba na ang nagpapakamatay? Ang papakamatay na napupunta sa heaven is mga below 10 years old. Dahil sinabi ni Glenda Jackson, merong mga teenagers sa hell. Walang bata, pero merong mga teenagers. Eh, ang dami nagpapakamatay na teenagers these days. Wasted life yun. Pupunta sa hell yun. It breaks my heart. You know, ang consolation ko lang is, at least, I don't know, sabi ko nga kay Holy Spirit, use my video to warn people, let them see it. Pero tingnan mo, pag ang topic ko hell, walang nanonood. Bihira ang nanonood. Ang nanonood ay yung mga talagang may faith na. Kakahabag, di ba? Ba't kaya ganun ang buhay? Napaka-ironic. So, God is giving you a warning this Lent season. Paano magiging regenerated? If you're a Catholic, alam niyo yung tinatag na Easter morning, yung renewal of baptism, pwede kayong ma-regenerate doon. Kasi renewal ng baptism yun. Basahin niyo kung ano yung mga nasa renewal of baptism. Lahat nire-renounce mo doon para mapunta ka kay God. I-renounce mo ang iyong self-interest, yung tipong pagiging makasarili. Hindi ko sinasabing masama ang mag-isip about, your future, pero iba yung makasarili. Makasarili is hindi tumitingin sa kung ano yung mangyayari after this life. Focus also on your eternal life. Saan ka mapupunta? Alam mo, mas mahalaga yan. Kwentahin mo kung ilang taon nang nandoon sa hell yung rich man na yon, na binabanggit doon sa Luke 16:22. More than 3,000 years? 5,000 years? Andun pa rin siya. Tapos nabuhay lang siya, sabihin natin hanggang 75. 75 years against 3,000 years na suffering.
75 years na maganda buhay. Sabihin natin, ang sarap ng buhay mo dito hanggang, sabihin natin 85. Pero sa hell ka napunta dahil sa isang pagkakasala. Isa lang, pwede ka na mapunta doon. Ano yon? Unforgiveness. Yung hindi mo mapatawad yung kalaban mo. O sumakit ng, nagbigay ng sakit sa dibdib mo. Pwedeng kapatid mo, magulang mo, best friend mo, na sumama ang loob mo at gusto mong masira buhay niya. Yung mga nagsasabi ng karmahin sana siya, hindi kayo pupunta ng heaven. Masakit to. Nasaktan na kayo, sa hell pa kayo pupunta. Yun ang resulta ng unforgiveness. Kaya nga nakakaasar yung ano na yan eh, yung kasalanan na yan eh. Ikaw na nasaktan, ikaw pa pupunta sa baba. 'Di ba? Isipin mo. Kaya kinakailangan ipagpag mo yung unforgiveness na yan. Bakit? Kahit sa Our Father, nandun yung condition eh. Huwag mo kaming patawarin kung hindi kami nagpapatawad. Eh kung hindi ka pinatawad, saan ka pupunta? Sa taas? Hindi ka pupunta ng heaven kung hindi ka pinatawad ng Diyos. Kaya mag-isip-isip ka. Dahil yung mayaman na kasama ni Lazarus during his time, eh akala niya safe siya. Or wala siyang inisip na eternal life or life after death. Nasaan siya ngayon? Magbasa kayo. Hanapin niyo si Glenda Jackson sa YouTube. Siguro dapat i-post ko dito. Think about it, guys. It's a serious matter, your life after this life.